what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at eto na nga, no? Grabe. Nagsisinungaling nga po ba etong si Mike Defensor at si Senator Marcoleta, mga babayan? Nagkukuntsabahan na nga po ba? Dahil nga po ang sinasabi po nila na etong si Orly Gutesa ay hawak po o nasa kamay po o nagtatago po o iniingatan po. Ayan, sinama ko na po lahat. Iniingatan daw po ng mga tropa niya na Marines, mga kababayan. So nasa compound daw po ito, ayon po dito kay I think kay Marcoleta po, no, yun base dito sa aking napanood, mga kababayan. Kayo po ba ay naniniwala, no, na ito pong si Gutesa ay hawak po ng mga Marines? Nagsisinungaling nga po ba o nagkukuntsabahan etong si Mike Defensor at etong si Senator Marcoleta? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? So yan muli, shoutouts tayo sa mga followers natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Siyempre, bago natin ito umpisahan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Nako po, umalma na po, no, mga kababayan, lagot itong si Marcoleta at tsaka itong si Mike Defensor. Kasi nagsalita na po, mga kababayan, ang AFP at ang Navy, mga kababayan. At itinanggi po nila, no, na nasa kanila po o nasa kustodiya nila ito pong si Orly Gutesa, mga kababayan. Ano po ba talaga ang totoo? No? Sino po ba talaga ang nagtatago? Ha? Alamin muna natin tong balita na to, mga kababayan. Alright? Let's go. Dinepensahan ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal. Malamang, siya nagharap niyan eh. Kaya tatawagin niya most credible. Diba? Kahit nga etong sila Diskaya, siya rin ang nagharap niyan eh. Diba? Sinasabi rin niya na dapat maipasok yan, no? Dito po sa sa Witness Protection Program at dapat maging state witness. Gano'n naman i-insist nila yan kasi tao nila yan eh. Sila naglagay niyan eh. No, ibig sabihin doon sa tao nila, sila yung naglabas niyan, mga babayan. Kaya i-insist nila lahat na makabubuti dyan sa mga tao na yan. Diba? Sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ganyan alam nyo, mga babayan, no, ito para sa akin lang. Kung doon pa lang sa affidavit, no, nagsinungaling ka na, doon pa lang sa notaryo, no, nagsinungaling ka na, what more yung nilalaman ng affidavit na yon, mga babayan. Notaryo pa lang, nagsinungaling ka na, ayon dito po sa mga balita. Paniniwalaan nyo pa ba yung nilalaman ng notaryo nung affidavit na yun? Diba? Kumbaga, sa maliit na bagay nagsinungaling ka na, yung pang sa malaking bagay, paniniwalaan nyo pa rin ba? Ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Alam nyo, dapat yung mga yan, imbestigahan na rin yung mga yan eh. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannity. Tila nagbabanggaan ang mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly Gutesa, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa The Spokes ng BNC. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound sa Bonifacio. Philippine Marine Compound sabi niya dito. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay.
malinaw mga kababayan na na-inform din daw itong si Marcoleta. Okay? So, ibig sabihin, merong mga middleman, merong mga tao. Ngayon, kailangan siya, no? Sa pagtestigo uli dito sa Senate Blue Ribbon Committee, ano kayang idadahilan niya kung sakaling hindi umatin itong si Orly Gutesa? Pangalawa, mga kababayan, no, na ano natin dyan, na meron daw nagbabanta at nahuli daw di umano, no, yung mga tao na yon. Bakit hindi na ibalita? Simple lang mga kababayan, ang tanong natin, no? Kung totoo na may nagbabanta kay Orly Gutesa at nahuli po yung nagbabanta na yon, mga kababayan, hindi ba magandang ano yan? No, hindi ba magandang puntos yan kila Marcoleta at kay Gutesa at kay Defensor? Dahil may banta sa buhay ni Gutesa, bakit hindi po yan naibalita, mga kababayan? Bakit sila lang ata ang nakakaalam ng kwento na yon? Bakit sila lang ang nakakaalam na may ganong senaryo? Diba? Nahuli. O, bakit hindi ninyo ibinalita? Nahuli pala. Bakit hindi ninyo inimbestigahan kung sino yung nagbabanta na yun, yung sumusunod kay Gutesa? Bakit hindi ninyo inilabas sa media? Ay, nako. Si Defensor ang nag-introduce kay Gutesa sa senador dahil gusto raw nitong magsiwalat ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Si Gutesa ang retiradong marino na nagsalaysay sa di umano'y personal cash deliveries niya sa bahay ni Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Gutesa under protection ng Marines, pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Gutesa, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito. Mainit ngayon na naging issue sa... Okay, so yan hindi sila involved, mga babayan, na nagsalita na ang Marines. So ito naman po ang sabi ng AFP, mga babayan. Hindi tinatago ng militar at testigo sa flood control scandal na si Orly Gutesa. Yan ang ginit ni AFP Chief of Staff Romeo Browner taliwas sa sinabi ni dating Congressman Mike Defensor. Alam nyo, mukhang ang hirap na paniwalaan din talaga nitong ni Defensor, mga kababayan. No? Sa tingin ko lang, mahirap na paniwalaan kasi parang tahi-tahi na yung kwento eh. Diba? Sa TV5 Media Center ng sa balita, si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Kapatid, gaano kahalaga itong paglilinaw ng AFP? Importante ito para matiyak natin na hindi nga nakikialam ang mga uniformed personnel, partikular sa investigasyon dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control project. Kanina, tinanong natin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner tungkol nga dito sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya na ng Marines. Etong si Gutesa. Ang sabi dyan ni General Browner, wala siyang personal knowledge tungkol doon sa lokasyon ngayon ni Gutesa, pero pinaiimbestigahan daw niya, tinatanong daw niya doon sa mga kawani ng mga militar kung totoo yung sinasabi ng dating kongresista. Pero sakaling nasa kustodiya nga daw yan ng AFP, wala naman daw silang intensyon na itago itong si Gutesa. Ang tanong dyan kung meron bang violations. Kung totoo na meron niyang mga militar na kumukupkop dito kay Gutesa, ang sagot dyan ni General Browner, depende yan daw sa intensyon ng mga militar na kumukupkop dito kay Gutesa. Kung ang gusto lang naman daw ay proteksyonan yung kanyang buhay sakaling totoo na meron siyang death threat, ay ibang usapin daw yon. Ibang usapin din daw kung halimbawa ipinoproteksyonan siya dahil gusto siyang patigilin sa pagbibigay ng testigo. Narito ang pahayag ni General Browner. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Gutesa. But let me make it clear na wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no, para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa korupsyon.
Gigi, para sa kaalaman ng mga kapatid natin, itong si Gutesa, una siyang lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung ang chair pa ay si Senador Marcoleta na nagpakalala bilang dating staff ni Congressman Zaldico. Siya raw yung sinasabing naghahatid ng pera sa bahay ni dating House Speaker Romualdez na kung matatandaan natin, itinanggi rin naman ng mga nasabing kongresista yung kanilang involvement dito sa sinasabing anomalya. Sa panig naman ng Navy, itinatanggi nila na kinukupkup ng Marines etong si Gutesa. Ganyan din ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Base daw sa mga impormasyon na nakuha niya, wala sa kampo ng Marines etong si Gutesa, kaya tigilan na raw sana yung pagkakalat ng mga ganitong peking balita. Jiggy? Maricel, may reaksyon na ba dito si dating Congressman Mike Defensor, pati ang Malacanang? So far, Jiggy, wala pang ibinibigay na reaction dito si dating Congressman Mike Defensor. Maging ang Malacanang, wala pa rin kahayag tungkol dito. Na lang yan. Pero kanina, sa pakikipag-usap natin kay General Browner, makwento ko lang, hinatid niya kasi si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Villamor dahil nagtungo etong si PBBM sa South Korea para dumalo sa APEC Summit. So ang tanong natin dyan ay indikasyon ba ito na malaki na yung tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga militar, considering na magkakasunod yung pagpunta ni PBBM sa abroad. Kakagaling lang natin sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bumalik siya dito ng isang araw, umalis ulit papunta ng South Korea. Ang sabi ni General Browner, indikasyon daw ito na nagtitiwala si PBBM sa militar. Kung matatandaan kasi natin, nagkaroon ng ugong-ugong na baka merong mga coup threat, especially nung kasagsagan ng kilos protesta noong September 21. Pero ang sinasabi ni General Browner kanina, kahit nga daw si Defense Secretary Gilbert Chodoro wala dito sa bansa, malakas ang loob ni PBBM na umalis, pumunta sa abroad, indikasyon na tiwala daw siya na kayang protektahan ng militar, liderato ng militar sa kasalukuyan, ang peace and security ng bansa. Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili. Alright, so yan mga babayan, malinaw po, no? Nawala sa Marines o AFP, no? Ito pong si Gutesa. No, hindi natin alam kung nagsasabi ba talaga ng totoo itong si Mike Defensor at si Senator Marcoleta, mga kababayan. Hindi rin natin alam kung may kontsabahan ba itong dalawang to, no, sa kanilang ginagawang pagtatago. No, tinatago ba nila? Sila ba ang nagtatago dito kay Orly Gutesa? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? No, ano sa palagay ninyo ang totoo, no, sa hindi pagsipot nitong si Orly Gutesa, mga kababayan? No, I think kung di ako nagkakamali, sa DOJ no ipinatawag siya. 'Di ba? Ano ang totoo dun sa kanyang affidavit, sa kanyang pagtestigo? Ano ang totoo diyan, mga kababayan? 'Di ba? Kailangan malaman ng taong bayan 'yan. No, hindi po pwedeng kayong dalawa lang ang nakakaalam niyan. 'Di ba? O, ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit Sumbols TV. Peace and health.